kahit anong paninira nila talaga, kahit ilang tao pa yan, pag Diyos ang nag-angat sa'yo, Diyos ang tumulong sa'yo, wala silang magagawa. Tao lang tayo. Diwata ang dating binubugbog, ngayon ay dinudumog. Dating nakatira sa ilalim ng tulay, naging construction worker, mangangalakal, ngayon ay isa ng successful sa kanyang negosyong parisan sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Dito niya makikita ang kasipagan ng isang tao, pagmamahal sa kanyang negosyo, at pagmamahal sa kanyang mga customer, at lalong-lalo na sa mga bago niyang nakakasalamuhang tao. Sa pag-improve ng kanyang pwesto sa bago niyang area, lalo pang mas pinasarap ang kanyang mga inihahandang menu dito. Kung kaya naman, ang ating mga kababayan lalong pinipilahan ito at binabalik-balikan. Sa kabila ng mga pumupuna, sa kabila ng mga kanyang naririnig, sa pambabas sa kanyang mga social media or sa mga iba pang nagbablog sa kanya, tuloy lang sa pagpapakita si Diwata sa kanyang masarap na negosyo na kanyang parisan dito sa may Pasay City. Kasi kahit anong paninira nila talaga, kahit ilang tao pa yan, pag Diyos ang nag-angat sa'yo, Diyos ang tumulong sa'yo, wala silang magagawa. Tao lang tayo. Diba? Walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan. Diba? Alam ng Diyos yan. Alam nila lahat yan. Mga buhay pa sila. Sa tingin mo kayo, Diwata, ano? Mga kapwa mo ring businessman yung... Yes, feeling ko ha. Kasi hindi ko naman lahat yung kilala. Feeling ko talaga yung iba niya may mga business din na malamang nasagasaan natin sa larangan ng pagtitinda. Tapos iba naman dyan talaga, kakilala ko din. Yung iba naman talaga. Kasi diba, dito sa Pilipinas, bawal umangad. Pag yumaman ka talaga, talagang... Hindi pa nga mayaman ha. Pagtatangka pa lang na yumaman, ang dami talagang hilan sa pababa. Which is, yun talaga ang kultura natin talaga. Hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan ganyan. So, ayaw ko mabuti na naging foreigner ako, hindi ako Pilipino. Saring lang. Di, kung sakaling mga businessman din yung nagbabash sa'yo, anong mensahe mo sa kanila? Ayan, ito na nga. Sa lahat kung mga businessman din kayo na binabash nyo ako, para bash lang tayo, no? Ang gawin nyo na lang, mga share, magpursige na lang kayo, galingan nyo pa para ma-challenge dapat. Kasi ako ganun ako ang mindset ko eh. For example, para kami ng tinda, tapos yung iba, maraming customers, ako wala. Kasi nangyari talaga sa akin nung nag-umpisa pa lang ako. Alam mo, magandang ano yan sa akin, magandang challenge, kumbaga pa, magandang ano. Kasi nasa-challenge ako, ano pa kaya ang maganda kong gawin para dumami din yung customer ko. Ganyan yung mindset ko eh. Hindi yung para siraan yung isang tindahan para papunta sa akin yung customer. Kasi ganyan na nangyayari dito eh. So sisiraan ka niya, lahat ng mga negative comments sasabihin sa'yo para masiraan ka, walang ka na customer mapunta sa kanya. Ako hindi. Ang mindset ko kasi, pag may nakita ako maraming customers na kung kapares ng tinda natin, lalo ko pang ginagalingan. Lalo ako na-challenge para ma-improve, para mapantayan ko siya, hindi para siraan siya. Ganun ang mindset ko. So yun lang message ko. Kung pares tayo ng tinda at saka tingin mo nasa sapawan kita, dapat ma-challenge ka pa sa akin, galingan mo din. Pag magpursige ka pa, mas galingan mo pa para, diba, dumami din ang customer mo. Ganun dapat yung mindset natin para maiwasan yung inggitan, yung siraan na yan. So yun lang. Sana magkaroon tayo ng aral ngayong araw na ito kay Diwata Paris Overload. Saring lang. Thank you! Thank you! Thank you, Diwata. Ay, hindi dapat pala. Yan ang lesson for today natin na sana tumatak sa isip nyo at marami kayong matutunan. So araw-araw tayo magbibigay ng aral sa inyo. So tanong lang, welcome ako sa lahat ng vlogger na pupunta dito na may gustong itanong sa akin. Sige, sagutin natin yan one-on-one.